guys! Good morning! So, it's September 7 and eto na yung matagal, hindi lang matagal, mga ilang days or more than a week ko nang gustong i-share sa inyo. Kasi eto talaga yung pinagkaabalahan ko nito mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw. Nung mga hindi ako ganun kabisi sa trabaho, etong pinag-initan ko. So, medyo minikover ko ang aming dining room. And sa tagal-tagal, sa mga parang kumbaga familiar sa itsurahan ng aming bahay, ito talaga yung masasabi kong ang laki ng pinagbago. Masasabi niyo talaga, Miss Roma, minimalist ka na talaga. As in. And, for me, napaka-elegant. Ganyan, for me, parang medyo nag-matured na talaga ang taste ng mga bagay-bagay. So, hindi ko na patatagalin. Ipapakita ko na sa inyo. So, ayun nga, 'di ba? Sobrang minimalist, 'di ba? So, start natin dito sa left side. Kung matatandaan nyo, dati, ito ay naka-wood. Ang original color nitong fluted na to ay wood or beige. So, ginawa ko siyang black. Pero ito yung pinaka-last na ginawa ko eh. Kasi itong ano na to ay wall panel. PVC lang po siya. Medyo ayaw pa nga siya ng husband ko noong una kasi plastic daw. Sabi ko, kung wood naman, ang laki po nitong wall na to, ang laki. Ang daming nagamit nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 20, basta ang dami. Mga naka 3,000 plus ako sa panel, plus, although sa dulo, kailangan mo pa rin bili ng buo yan kasi konti lang yung tire. Ikinat ko lang pero ayan, saktong-sakto, 'di ba? Ang linis sa pagkakagawa ko diyan. I'm so proud of myself. Sakto rin doon, may konting space lang. Para talaga siyang kasi halos kasay siya nung hindi siya kasay nung foam bricks po, 'di ba? Yung mga nakakatanda, foam bricks po 'yung nandiyan. Yung foam bricks na yan nilagay ko 2018 pa. Hindi pa ako nagba-vlog, hindi pa ganun ka, ano. At ang mahal pa ng foam bricks nun, ang bili ko pa ay 300 per panel. Ang pinakamurang nabili ko nun ay 200 per panel. Ganun siya. So, ang tagal nun, ang tagal kong ayaw palitan. Marami naman nagustuhan niya, pero feeling ko kasi very outdated and hindi naman sa medyo natichipan na ako sa kanyang tingnan. So, marami akong kinonsider na ipalit. Naisip ko na alisin yon totally. Tsaka ipatong to. Pero buti na lang ay pwede na to. Ipinatong ko na lang to. Hindi ko inalis yung foam bricks. And sa 3,000 plus na nagastos ko dito sa wall panel, plus yung Bostik no nails pa yon. So nakailang ganun ako, mga 6. Ganun. Kasi to, kung makikita nyo sa video, sa personal hindi masyado halata. Kung mapapansin nyo, may mga ganon-ganon. Yun yung no nail sa likod. Kasi hindi siya pwedeng yung side lang ang lalagyan nyo. Aangat to eh. Parang lolobo. So, kailangan may yung parang dumikit yung bawat details. So, yun. 2 days ko lang naman tong ginawa. Pero, kung susumahin mo yung pero actually, kaya ko siya sa 1 day. Ang naging problem lang, unti-unti yung pagbili ko. Kasi natatakot ako, baka hindi okay. So, bumili muna ako ng 15, ganyan. Natakot pa ako sa 15 na. So, anyway, yun, diba? So, overall, ang ganda niya. Tas mas lumiwanag yung dining namin. Mas naging elegant kasi plain lang. So, ang next dyan ay, syempre, bawal nang maglagay dito. Pwede pa naman actually. Kasi kaya mo naman drillan to eh. Nga lang, ayaw kong masira yung pagka-elegante niya. So, eto, yung wall clock namin na dating nandito, inalis. Wala na lahat yung naka-display, anything. Dito ko na nilagay. And eto, ang bagong
pailaw ko. Ito ay nasa bandang TV wall talaga. Kaso hindi ko naman siya na-on doon. Kasi nga, meron naman akong ano doon. Yung TV namin, yung may backlight. So, dito ko siya nilagay. Naiiba-iba yung color nito. Nagiging yellow na yellow, which is ito, white or ano. Sa Lazada ko to nabili. Or parang medyo yellow, warm white, parang ganon. Sa Lazada. Try ko ilagay yung mga links sa description below. Or mag-comment kayo or message nyo ako para masend ko yung link. Then, dito, yan. Yan, dito naman, ay, gusto ko talaga minimalist pa din. So, itong matatandaan nyo, mga Euphorbia trigona yung dating nakalagay sa ganyan. Meron pa rin ako, madami pa nasa labas. But snake plant na yung nilagay ko. Actually, alam na ba to? Mga 2 weeks na to dito. Ito ang medyo na bumigay. Ito. Uprooted kasi to, pero may usbong siya. Uprooted kasi to. So far, sa lahat, ito pa lang yung medyo, itong isa. Yan. Pero buhay naman yung mismo, yung leaf lang siguro na yun. Baka hindi healthy ever since the world began. Ayan. Tapos meron tayo dito. Ito mas madalas kong buksan kaysa dito. Ayan. So, yan, ang ganda-ganda. At pinagpatong ko lang tong cement pots ko na to. And then, diniskartehan ko na lang tong wiring. Dati kasi, actually, dalawang extension yan. Extension for the lights dito at extension para sa lights doon and saksakan ng para doon sa mga anong anik-anik doon. And then, ang pinaka nabago talaga dito, since 2018, nagpa-custom-made ako ng banquet, yung parang dining chair banquet na parang sofa na mataas ang headboard niya. Tandang-tanda nyo siguro yon. Binenta ko na yon. Kung may mga nakikita pinost ko, binenta ko na po yon. Nabili na siya agad that day. Kasi gusto ko maging minimalist and I feel like outdated na rin yung design. Hindi na bagay sa modern outlook ko sa buhay. Ganun. That time kasi, usong-uso yun. At mapapansin nyo, meron akong isang kulang pa dun. Ayan, may isa pa. Kasi actually, ito, hindi ko talaga dapat to papalitan na iba na naman yung topic ko na nawala sa chair. Ito dapat hindi ko to lalagyan kasi nga saksakan siya. Ito nandito to para kahit wala nakalagay, hindi siya nakatakip. But naaalanganan ako kasi black to eh. Tapos biglang parang may black na naligaw dito. Nasira yung pagiging straight niya na elegante lang. So, dito ko nalagay. Kompleto na saan eh. So, anyway, nag-order naman ako ulit para doon. At kami lang naman nakakita, hayaan nyo na. So, ito na nga sa chair. Ang dami ko naging choices na chair. Yung may ratan. Pero, ang gandang-gandang-ganda ko doon. Lahat ng klase no, naka-add to cart na ako sa Shopee or Lazada. But, feeling ko hindi siya magmamatch sa modern style na gusto ko. Kasi pag naging ratan na, medyo nagiging tropical or Philippine, excuse me, parang Filipiniana style na. So, ito, naisip ko, itong chair na to, nakalimutan kong pangalan. Plastic lang siya and metal, pero napakakapal at napakatibay. Ayan, ang tibay-tibay. Ang ganda-ganda. At malapad yung upuan niya. Una, isa lang ang binili ko para testing kung okay. Tapos yun, nung okay na, yun na yung binili ko yung pangalawa. Pinakamurang nakita ko ay from Shopee, parang 1112. Depende kung platinum member ka, marami kang voucher na makukuha. So, perfect. Ikaw po ang mag-assemble, pero napakadaling i-assemble. Ikakabit mo lang ilalim, magaling din. Pero wag ka sa iba kahit from China pa. 3,000 plus, 2,000 plus, 4,000 plus. Napakaganda po, hindi siya mukhang mumurahin. Akala mo naman may commission ako dito sa upuan na to kung i-sales stock ko. Ang ganda talaga, promise. Ang kapal. Medyo masakit lang sa puwet or sa legs pag dito ka umupo from here kasi may pa-curve siya. Pero anyway, maganda siya, promise. Etong chair na to, napakatagal na. Ang dumi na nga, kailangan ng ipa-reupholstery. Kasi eto yung bar chair pa namin. 2016 pa to. Isa sa pero napakaganda. From SM to. Bar chair to, mataas. Wood talaga to. Wood talaga siya. So, pinagawan ko ng legs. Yan na 4 na metal. Para napakatibay dahil yung anak namin ay napakalikot. Nakakataas ang paa, pagkakain, or what, ganyan. So, kahit anong mangyari, hindi siya tutumba dyan. Matutumba kami lahat, siya hindi. Pero ito din ang working chair ko. So, usually, wala po yan dyan. At pagkakain na, inuusog ko yan dyan. Kasi, eto naman dalawa, yan dati nakita nyo na to, na-vlog ko na to, 4 yung ganito ko.
nung inalis, actually, hindi pa napipick up hanggang ngayon yung dining chair namin. Pwede ko pa siyang gamitin sana, but I chose not to kasi gusto ko na talagang maging minimalist ang style. Maiba yung lahat ng pananaw sa buhay. Kasi hanggat andito yon kung gagamitin namin, ganun pa rin, parang walang nabago. So, eto, dito pa rin to, hindi ko na iniba dito. Although, plano ko in time na gawing ganun. But wala naman kasing gumagamit ito. Pag minsan lang may bisita kami or pupunta yung mami ko dito, dito siya umuupo. Eto, patungan ko talaga ng paa to. Nakaupo ako na pero yung paa ko nakakarating dito. Maganda din naman tong chair na to. Modern din. Very modern. Very classy. Very elegant. Very cutesy. Yon. So, ang mesa namin na iba na naman ang kulay. Pero sa lahat ng gamit, isa to sa pinakamatagal dahil 2013 pa to. At glass po ito ng table. Naiiba-iba lang kulay ito. Nagiging black, nagiging brown, nagiging white, nagiging ganito. Kasi wina-wallpaper ko na lang siya. Malapit na nga itong ma-evict pero hindi rin naman. Parang hindi naman din. Baka hindi rin naman. Tapos, ang display namin dito ay napaka-minimalist na rin. Yan ang mga pamos natin dyan. At dito, minimalist na rin ang ginawa kong style. Isa na lang ang plan. Tapos, yan. Yan, lagi naka-on yan. Ang lagi naka-on dito, yan. At, ito. Yan. Mapapansin nyo, wala na rin dito yung big mirror namin. Kasi, gusto ko talaga straight lang siya na white na ganyan. Para ma-appreciate yung pagiging simple but elegant. At ando na siya. Yan, may bago din akong plan dyan. Tsaka na rin papakita yung living room pagka medyo feel na feel ko yung mga changes. Pero ang dami na rin na bago dyan. So, dito na tayo sa aking mini office na connected sa dining. Wow! Konting hakbang lang, kakain na. So, ayan, dito na ako naglagay ng mirror. Yung mirror ko dati na round, na mostly nasa dining. Dito ko na nilagay. Inalis ko yung isang shelf. Saktong-sakto siya, parang sinukat. So, yan. Ever since naman, eto talaga pang working table ko to eh. So, isa na lang plan ko dito kasi nga gusto ko maging minimalist, ganyan. At, eto, hindi naman to lagi naka-on yung lighting dyan kasi ang dami ng ilaw po dito, no? Magastos na sa kuryente, no? Pailo na pailo, pa nakikita yung bill. Nagsisisi. Anyway, so si Sedi, nandito lagi sa tabi ko. Be, kamusta ka na, bebe ko? Iniiyakan ko pa din pagka nalulungkot ako ng todo. Dumudukduk ako dito sa cabinet na to at umiiyak ako sa kanya. Umiiyak talaga ako. Dito ako mahagulgol tapos hinihimas-himas ko tong mga to. Pero mga mga once a week na lang nangyayari yun. So, minsan napapasibi-sibi ka, di ba? Napapaiyak-iyak ka. Kasi pag nakakita ka ng mga video niya, hinihimas-himas ka yung face niya sa picture. Nabe, miss you, bebe ko. Love you. Tapos nga, ito yung mga gamit-gamit ko dyan. Napakita ko na yung nakaraang vlog. So, ayun po ang aming very minimalist na. Talagang ito minimalist na to Ito na yung pinakatodong kaya kong minimalist. Diba? Minimalist naman siya at ang dami na bago. Malingaw yung boses ko. So, yun. Sana nagustuhan nyo. Kasi gustong-gusto ko at gustong-gusto namin. Yun naman yung importante, diba? Yung gustong-gusto ng mga nakatira sa bahay. And sa mga link, ganyan-ganyan. Ito, Shopee to eh. Alam niyo naman, maka-Shopee tayo. Proud Platinum member. Birang-bira ang araw na walang Ma'am Roma Shopee. Tapos yung mga Gcash ng mga nagde-deliver, JNT, ganyan. Nakalista na sa ko yan, sa phone book. Roberto, kuya, sige, send ko na lang. Alam ko na. Kasi nandito si Sedi, nung buhay pa si Sedi, napakaingay pag may darating. So, para maiwasan yung kaguluhan, dahil tao siya ng tawol, kabisado ko na rin yung boses ng mga nagde-deliver, iaano ko na lang. Parang i-confirm ko na lang, ganito, 500, o gano'n. So, ayun, ang ganda-ganda, di ba? So, mga katanungan dyan. Ilalagay ko yung mga link hanggat kaya ko, yung mga ginamit ko, but mag-comment. Kasi minsan di ko agad nababasa sa message sa YouTube. So, guys, thank you so much and happy weekend!